Magandang umaga po at welcome po sa ating programa dito sa Air 181.9. Good morning, ma'am. It's a happy Monday morning. Good morning. Good morning, Batangas 2nd District. May Go- signal ba ako, Opo, Ron? opo, opo. Okay lang po. Okay, ma'am. Maganda po. Opo. Go ahead po, ma'am. Live na po tayo ngayon sa Okay. radio at sa internet po. Go ahead po, ma'am. We are actually on our way to Quezon City, no? Dito tayo nagstay over the weekend sa Batangas. So, I'm blessed to have this opportunity to join the program. Kaya, gawin muna natin ang traditional nating paggigising. Ang init na ng araw, ang taas na ng araw. Opo. Kaya Batangas 2nd District, Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lubo at Tingloy. Gising-gising na po. Is a blessing. Let us all rise and Alright. Kamusta po, ma'am? Kamusta po ang mukhang ang dami pong mga over the weekend, ang dami pong mga nilargahan po natin, no? Mga tuloy-tuloy na atin yung paglarga sa atin po mga kababayan, ma'am. Yes, it is actually our fulfillment, Kuya Ron, Opo. na naiikutan natin yung ating mga kababayan. Sabi ko nga, this is my way of returning to Wait lang po. tuloy na suporta at tiwala na ipinagkakaloob sa Congresswoman, no? Siyempre, batiin natin, unang-una narinig ko na sa iyo because it's graduation season. Mhm. Binabati po natin lahat ng mga ating inaanak, no? Na scholars, mga BYM scholars na nagtatapos ng kanilang mga kolehiyo, including those who are graduating with honors, no? Marami tayong napuntahan na mga graduates na cum laude, no? Gagaling, ano po? Nakaka-proud lang Opo. na itong mga inaanak natin na ito ay naging bahagi tayo one way or another, no matter how small, ay kung hindi man in kind, sapagkat alam natin kung gaano kalaki ang nagiging expenses ng mga magulang in sending these children to college, no? At least in thoughts, yung meager amount of educational assistance na ating na ifa-facilitate from DSWD to our BYM scholars, it gives them some sort of inspiration that they are being supported by our government, no? At ito naman yung palagi kong ipinapaalala sa kanila na nasa likod ninyo ang ating gobyerno. Nasa likod ninyo ang BBM administration. Alright, hintayin lang po natin ang magandang signal ng atin ng Congressman Atty. Kirby. Their college. Tayo po ay nakikipag-ugnayan na rin sa TESDA to make sure anumang gap mayroon ang various industries where the job opportunities are available, no? Ay ma-address ng ating TESDA. Sapagkat ito po ang ahensya ng gobyerno na nagkikater ng mga training and further scholarships to make these children suitable sa needs ng ating industries, be it manufacturing, be it agricultural, be it service-related industries, no? Ito po'y kinakater ng ating TESDA. As a matter of fact, marami tayong ongoing na TESDA programs ngayon, Kuya Ron. Oo nga no? po. Kaya sa lahat ng mga TESDA scholars, kung kanina binati ko BYM scholars na nag-graduate na, including those who graduated with cum laude, no? Congratulations to all of you. I want to make a warm greetings naman sa ating mga TESDA scholars whose program and training are ongoing right now. Binisita natin yung isa,
bread and pastry dyan sa Oo nga, San Barangay Pascual. San Roque, Bayan ng Bawan. Kuya Ron? Ayun man. Ma'am, simulan po natin ang atin pong mga talakayan dito po sa ating distrito. Napakapalad po ng 2nd District. International Port dyan po sa Bawan, ma'am. Ano po itong itatayo po dyan sa Bawan, Batangas, ma'am? Well, ito po yung I believe one of the biggest investment nowadays, which advantages will be felt not only in Bawan but in the entire Country. province of Batangas, and perhaps in the entire Luzon, and ultimately in the entire country. No, this is $800 million worth of port operation investment. No, isang napakalaki na commercial port na itatayo dyan sa bayan ng Bawan, and I believe malapit na umpisahan, mag-groundbreaking na this coming September of 2025, at tayo po ay mapalad na naanyayahan ng top executive nito International Container Terminal Services Incorporated, ICTSI. Opo. Pinamemorize ko to dun sa mga nag-receive ng ayuda nila last typhoon crossing. May Opo. kahabaan, di ba? ICTSI, International Container Terminal Services Incorporated. No? Tayo po'y mapalad sapagkat ang taga-probinsya ng Batangas, hindi na lamang po ang taga-2nd District, ay siguradong unang magbe-benefit sa mga job opportunities Galing. dito sa ating itatayo na commercial port. Ito po ay pag-aari ni Mr. Enrique Rason at ng kanyang napaka-brilliant na pamangkin in the person of Mr. Christian Gonzalez, na parehas po nating nakakasama at nakakausap sa ganito kaaga on how this investment will transcend, kung paano po ito bababa as opportunities sa mga pamilyang Batanggenyo. And I am very grateful to Rason family kasi sa ganito kaaga ay they are expressing their commitment already na bibigyang prioridad ang mga Batanggenyo, most especially ang mga locals ng Bawan, locals ng Batangas 2nd District, in terms of all job and business opportunities. No? Kuya Ron, kasi pag nag-operate na ito, we have to realize, hindi naman trabaho lang sa loob ng port, no? Dahil magkakaroon ng malaking port sa Bawan, dadating din dyan ang mga other investments we call related services. Like for example, magkakaroon dyan ng mga restaurants, magkakaroon dyan ng mga warehouse, magkakaroon dyan ng mga hauling companies, di ba? Magkakaroon dyan ng transportation companies. In other words, let us not focus only on the port investment of Mr. Rason, the Rason family, the Rason group of companies. But we should consider as well the opportunities which will be brought by other or related services due to the operation of this commercial port, no? So, ang ating appreciation dyan talaga, Kuya Ron, Opo. is talagang encompassing na. Galing, ano? Maraming salamat po, Mr. Enrique Rason. Maraming salamat po, Mr. Christian Gonzalez, sapagkat napili nyo na dito dalhin sa ating distrito, particularly sa bayan ng Bawan, itong ating commercial port investment na nagkakahalaga ng $800 million. This equivalent to 50 billion pesos Laki. investment, no?
na eventually ang advantages nito ay mako-convert into countless job opportunities. And I hope dumating ang panahon na lahat ng taga-Bawan, most especially kasama na ang karating na bayan, ay wala nang dadaing na walang trabaho. Opo. Sa dami ng trabahong magiging dulot ng International Container Terminal Services Incorporated, no? Mhm. At hindi pa man sila nag-uumpisa, I wish to articulate sila'y tumutulong na, no? Sila'y tumutulong na. Number one, sila po ang naging sponsor ng ating ipinamigay na bigas sa buong Batangas 2nd District, Mhm. no? Kwenta ko parang if you will convert it into Cash. monetary consideration, parang more or less nasa 4.5 million yun for the 6 municipalities na i-distribute nilang bigas. At nagpasalamat ako sa kanila. I visited them recently, no? Nagpasalamat ako doon sa biyayang ipinagkaloob sa ating mga kababayan. You know what they said? Opo. You don't have to say that, no? Dahil sabi nila, you don't have to say that because bagaman nag-request talaga ako Opo. Kasi ang sabi nila, whether you request or not, we will really help the people of Batangas. So, ganyan sila ka-generous, no? Galing ano. At ka-responsive sa social problems ng ating mga kababayan, no? I wish to state for the record then, Kuya Ron, Opo. that they are the one taking care of the relocation of some people of Bawan na naapektuhan po ng kanilang itatayong port soon, no? Yun pong mga residente ng Bawan na na-display sa kanilang mga tirahan ay ang ICTSI din po ang nagpapagawa ng kanilang lilipatan, no? Yun. So, we want to make it of record na ICTSI po ang nagsushoulder na expenses para sa relocation ng ating mga kababayan sa Bawan na ang tirahan ay naapektuhan ng itatayong pier dito sa bayan ng Bawan. Kaya maraming salamat po sa Pamilya Rason for choosing Bawan, choosing Batangas to be the site of the $800 million worth port terminal dito sa lalawigan ng Batangas. Opo. We are And this can accommodate daw po ng 2 million containers per year. Sabi po ng DOTR. 2 million, imagine mo, ano? 2 million containers pa ang ipapasok sa port na yan. Ano po? Ano? Ang dami, ano? Ano sabi? 2 million containers? Opo, ang Ganun ba? accommodate per year. And ma'am, Wow. is there a plan for an economic zone dito po sa 2nd District of Batangas? We are already discussing it. Opo. No? We are already discussing it because to put up a special economic zone authority, mangangailangan tayo ng legislation. So that is one of the agenda Opo. which we discussed during our last meeting with Mr. Christian Gonzalez. Ito po yung talagang pinaka port manager nitong itatayong ICTSI dito sa lalawigan ng Batangas, no? I understand that I will be meeting with his lawyers para mapag-usapan po ang legal options about putting up the Special Economic Zone Authority na alam mo naman, Kuya Ron, ay matagal na rin nating pinapangarap, Oo nga po. no? So, parang hulog ng langit si Mr. Rason na hindi na lang malaking port ang dala, hindi na lang maraming trabaho ang dala, Galing. pati ang pangarap ni Beatrix na Economic Zone Authority mukhang tutuparin niya, no? And of course, during our meeting, we expressed our strongest commitment to help ICTSI because we're very much aware of the benefits that it will be bringing to the people of Batangas 2nd District and of course the province of Batangas.
Opo. And Ano daw yung Special Economic Zone Authority, opo, no? opo. Ito po ay isang lugar, perimeter of land na pag na-declare na Special Economic Zone Authority ay mostly mga foreign companies ang pumupunta dito na libre sila sa most of the taxes. Ang importante ay they bring all the opportunities dito sa ating bansa, no? Opo. Special Economic Zone Authority. Of course, the details of which the specific rights and obligations of the companies who will be operating within the Special Economic Zone Authority will depend on the legislation which will be passed to create the same, no? Para magkaroon tayo ng Special Economic Zone Authority, we need a law. Kaya ito kailangan pag-usapan para we can initiate the necessary bill towards this end na magiging avenue para dagsain pa itong areang ito ng mas marami pang kumpanya na eventually ay magdadala rin ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan. And I believe very ideal po, ma'am, sa 2nd District of Batangas kasi nga po kung matatapos na yung port na yan, yung international port, mabilis po yung access po ng economic zone dito sa port po natin. Precisely. Oo. Kung may port, tapos nandiyan na rin yung Special Economic Zone Authority, mabilis ang logistics, ang transportation ng goods and services, considering that the port is there, tapos the Special Economic Zone Authority is there also. As a matter of fact, isa sa pinag-usapan din namin is whether we're going to initiate putting up our own BOC, Bureau of Customs, dito sa itatayong ICTSI. But that is one thing which of course needs to be discussed first with our Secretary of Finance. Of course, ay pinagmamalaki din ng lalawigan ng Batangas, Secretary Ralph Recto, no? Parang nag-a-align yung mga stars. Ang galing Nag-a-align yung mga stars, no? Kasi merong Razon family na parang hulog ng langit na dumating dito sa lalawigan ng Batangas, na nagtatayo ng napakalaking pier, and then bukas na bukas ang isip nila about putting up Special Economic Zone Authority. As a matter of fact, I believe that the lawyers are already working on the possible legal papers to be used, no? And I will be meeting with them very soon para tayo po ay makasuporta dito sa itatayong Special Economic Zone Authority. And then part of our discussion also is to seek the guidance of Secretary Ralph Recto about the possibility of having our own collector of custom dito sa ICTSI, no? So congratulations to the people of Batangas 2nd District. Congratulations most especially to the people of Bawan, because I can assure you, ang mga Batanggenyo ang unang makikinabang sa mga trabahong dala nitong development na ito sa ating lalawigan. Yeah. With this kind of development po, are we expecting cities within the 2nd District of Batangas, ma'am? In the future, That I cannot tell yet. No? Opo. That I cannot tell yet. Siguro one step at a time muna tayo ng city, although we acknowledge that Bawan is the biggest municipality of Batangas 2nd District, no? Pero no? Basta tayo po'y thankful, grateful sa Razon family for choosing Bawan as the site of one of their biggest investment in the country. Opo.
And then, yung katabing bayan po, ma'am, yung Mabini, Batangas, of course, ng atin ng Mayor Noel, ano po, marami na po rin ang mga development ngayon at ang dami pong umuusbong na ekonomiya rin talaga sa Mabini po, ano? Alright. Narinig nyo, ma'am? Yes, hello? Yes, go ahead po, ma'am. No, medyo challenge yung Ah, audio mo. and then ma'am yung Signal. sa signal po. Yung Mabini ma'am with Mayor Noel now very active na rin Siguro. po. Opo. And marami pong ekonomi na talagang umuusbong sa Mabini po, ma'am. Oo, at syempre yung dati niyang passion in public service when he first served as mayor of Mabini, bumalik na. Opo. Para siyang naglalagablap na apoy sa dami ng kanyang plano at pangarap para sa bayan ng Mabini. No? Siyempre, nangunguna dyan yung ipinangako niya sa mga senior citizen at saka sa mga college students ng bayan ng Mabini na ang resources ng Mabini will not be used anymore in infra. Instead, it will be used for social services, and he will make sure na lahat ng mga senior citizen, whether kasali o hindi sa social pension, siya talaga yung may idea ng universal pension across the board ay muling mararamdaman sa bayan ng Mabini, no? Mm. At ipinangako din niya ito para sa lahat ng ating mga estudyante that they will be given the necessary scholarship or educational assistance to be sponsored by the local government of Mabini. Basta in summary, Kuya Ron, Opo. ang pangako ni Mayor Pete sources ng Mabini hindi na gagamitin sa pagawain sapagkat may congresswoman na magiging tulay sa DPWH upang mapaganda ang bayan ng Mabini. Sa halip, gugugulin ni Mayor Beatrix ang resources ng Mabini upang pagkalooban ng pensyon lahat ng senior citizens, upang pagkalooban ng scholarship lahat ng kabataang mag-aaral dito sa ating bayan, no? At syempre we have to add also na ongoing na po ang ating preparation sa pagre-resume ng operation ng Mabini Community Hospital. I hope by November or December mag-start na rin ang operation ng dialysis center dito sa Mabini Community Hospital under PPP, Public-Private Partnership, no? I hope also very soon ay ma-realize na rin ang commitment ng PPA na malagyan ng rampa ang Talaga Port because this is in line with our Mabini and Tingloy in the maritime route of Roro vessel dito sa Batangas. Instead po na Batangas City, Mindoro lang, we are appealing na isama ang pier ng Mabini at ang pier ng Gamao Tingloy sa dadaungan o duduungan ng malalaking barko, maritime route ng Batangas City, Mindoro. Instead, ito po'y magiging Batangas City, Mindoro, Gamao, and then Mabini. Okay? Gamao is in Tingloy for the clarity of our listeners, no? Atin din po, ito po'y commitment na ng Department of Transportation through Secretary Dizon at ng Marina through Administrator Sonia Malaluan at ng PPA through Administrator General Manager Attorney Daniel Santiago, no? Kumbaga ay work in progress na po itong ating vision for the Pier of Mabini and the Pier of Gamao Tingloy. At ito naman pong ating pier sa
sa Anilao na medyo na damage ng Typhoon Crising ay inilapit na rin po natin sa DOTR, and the DOTR also expressed its commitment na ipapaayos sa lalong madaling panahon, no? Sa lahat po ng taga Mabini, maalala nyo din po, palaging binabanggit ni Mayor Beatrix noon itong floating docks na sponsored naman ng TIEZA, no? Ito po'y medyo naantala dahil naantala din ang termino ni Mayor Beatrix, no? Noong 2022. Pero binalikan na po namin ng TIEZA, and we would like to thank Governor Mark Lapid, no? Ito po ang General Manager ng TIEZA. If you remember, siya ang anak ni Senator Lito Lapid. Thank you, Governor, for your kindness sapagkat pinangako po niya before the end of the year. Sabi nga, August before the end of the year, ay itutuloy na ang floating docks dito. Little less than 100 million. 4 na floating docks ito. The national plan will be the one to be implemented this time around, no? Ito po'y matagal ng request ni Mayor Beatrix even before 2022. Kaya lang medyo natalo nga po siya noong 2022, so pati yung project niya naantala. Pero ito po'y binalikan na namin sa TIEZA. And Governor Mark Lapid already expressed his commitment na ituloy itong floating docks at the soonest possible time. Ayun, ang dami po mga projects talaga niyo po. Alright, let's go to Congress po, ma'am. Kayo po ay nagpanukala nito pong land use. Ano po itong panukalang batas nito? At ano po ang magiging silbi at magandang silbi po para sa atin po mga kababayan, ma'am? Sa generation na rin pong ito siguro, ano? Yeah, actually, behave na bill, no, Kuya Ron, it will affect the entire country kasi time is of the essence Ramdam na natin yung climate change. As a matter of fact, dito sa Manila, yung pinagtatalunan na issue about flood control, I honestly believe hindi lang po yan problema ng flood control. Problema din po yan ng climate change, no? So, kailangan ng holistic approach. And part of that holistic approach, we need to define our land classification. Hindi pwedeng sama-sama sa isang lugar ang different kinds of industries. Kung ito naman ginawa na sa ibang bansa, tapos na sila. I don't know what's happening here. Alam ko ito ay trabaho ng mga LGUs. Sapagkat ang LGUs ay merong kanya-kanyang land classification. Comprehensive Land Use Plan, kung tawagin, CLUP. I think the validity is 5 years or 10 years. Pagkakatapos nung period of validity na iyon, nire-revisit nila at nire-revise, no? Kaya lang, Kuya Ron, hindi pwedeng ang approach mo is local only. Opo. It should be national already. Kasi, you know, if one LGU is compliant with their CLUP that is aligned to the National Development Plan, paano yung kung yung katabi mo ay hindi naman? 'Di ba? So, whatever efforts of the LGU will be rendered futile kasi contiguous ang land Dikit-dikit lang tayo dito. Like for example, in 2nd District, mag-adjoining ang Mabini at saka Bawan, San Luis, Batangas City, Santa Teresita, di ba? If some LGUs are compliant, what if the others are not? Hindi lang yon. We have to check if the CLUP of these LGUs are aligned to the National Development Plan. Yun. Kasi kanya-kanya silang approve. And if these are contrary to the National Development Plan, what national policy are we expecting? No? I know it is really very comprehensive. That is why I'm planning to see Secretary Lotilia of the DNR to solicit guidance
and technical assistance on how to go about it. Basta in summary, Kuya Ron, at this point in time, I think it is called for already. Let us define. Alin bang lupa sa Pilipinas ang ikla-classify natin as agricultural? Mhm. Kung agricultural yan, bawal yan pakialaman. Bawal gawing subdivision, bawal tayuan ng building, bawal tayuan ng commercial areas, things like that. Opo. No? Aling area naman ang intended for industrial? Dito natin itayo lahat ng manufacturing. Aling area naman dyan ang pwede for tourism? Dito natin ilagay. Kung hindi natin kayanin ng one classification for one country, at least man lang magkaroon ng directive ang national government how to do about this para ma-reserve natin yung lupa to protect our vital industries. Well, lahat ng industry ay mahalaga, Kuya Ron, no? Mhm. Kaya lang, see what happened in Manila, in Metro Manila. Naghalo-halo na. Nandun ang Yung urban planning. industrial. Opo. Yeah. Nandun ang residential. Meron ding tourism. 'Di ba? Meron ding mga real estate development. And one thing that we should always remember, Philippines is an agricultural country. We need to protect also food and agriculture of our nation, no? Mhm. Paano mo proprotektahan yan? Nauubos na ang lupang sakahan. 'Di ba? Among all industries, I really maintain my position. Hindi ka gagaling sa ibang industriya kung hindi ka magaling sa food and agriculture. Yun, opo. Kasi ito yung number one na pangangailangan ng ating bansa. No? So, ito pong ating bill about land classification. Marami po itong issues na trinatraverse. No? Nandiyan na yung issues on climate change. Kasangan ito. Pati yung issue ng paggamit ng forest land, Mhm. salvage zone, ano pa to? These are patrimonial properties, no? Property of the state. Pero nakikita natin nagagamit na rin Yun nga po. for business purposes, no? Forest land, island, salvage zone, Mhm. di ba? So, kasama po ito sa matatouch ng land classification. Whether these areas should really be allowed to be used for commercial purposes, no? Kuya Ron, ang basic nito, let us define the purpose of the land in the Philippines. By way of classifying them, which industry or purpose they serve. Sa mga tuwid, atin pong planuhin, pag-aralan saan dadalhin ang bawat industriya. Depende sa suitability ng lupa dito sa Pilipinas, no? At least kung hindi man masunod entirely, magkaroon naman tayo ng isang direksyon towards the proper use of the land here in the Philippines. Kuya Ron. But is there an existing law, ma'am, regarding po sa comprehensive land use, or are we going to just update it and intensify itong batas pong ito? Ang alam kong existing, Kuya Ron, is Apa. the one with the local government units, no? When I was still the municipal administrator of Mabini, alam ko may CLUP ang mga
municipality, comprehensive land use plan. Mm. I assume meron din ang province. But the question is whether the same are aligned to the National Development Plan. I wish to have one comprehensive land use plan intended for National Development Plan. Mm. And siguro po kasama na rin diyan yung mga urban planning po, no, tamang pagpaplano po kung ano, kung saan yung kasama, tama po yung sinasabi niya, no, dapat specific yung mga lugar na magtatayo, ano, hindi yung sama-sama sa isang lugar, di ba? Yes, because that is one way also, Kuya Ron, of protecting the industries. Mm. No? Lahat ng industry ay mahalaga, whether it is maritime, manufacturing, energy, di ba? Agriculture, commercial, retail industry. Mahalaga yan lahat. Opo. But the question is, how do you protect them? How do you protect them kung halo-halo sila sa iisang area? Just like what happened in Metro Manila. Mm. Alright, ma'am. Ngayon po, puntahan po natin yung issue po ng impeachment po, ma'am. Ano, marami po kayong mga interview and kamusta na po, ma'am, ang pinail pong motion for reconsideration po ng Congress po, ma'am? Kailan po madidesisyonan yan? Well, parang meron daw NBank na nakaschedule. Opo. Naririnig ko lang sa news, di ba? But I am not certain whether that NBank session is intended to resolve the pending motion for reconsideration filed by the House of Representatives through the Office of the Solicitor General, no? But just like what I already pronounced through the media, we're still hopeful. Opo. In spite of the order to archive issued by the Philippine Senate, sapagkat pending pa ang motion for reconsideration, di ba, Kuya Ron? Mm. With all due respect sa ating mga senador, but I totally disagree na malabo na itong ma-reverse because first and foremost, that is the purpose of MR. Yes. That is the purpose of appeal. That is the purpose of petition for review. Diba? Kaya may mga ganyang remedies under the rules of court. You will see that in the rules of court. Mm. Merong motion for consideration. Merong appeal, ordinary appeal. Merong petition for review on certiorari based on the grave abuse of discretion, things like that. Bakit ba yan nilagay sa rules of court, no? Mm. That is to give opportunity to the court to revisit its own decision for the possibility of modification or even reversal, no? So I don't think that is impossible, no? Especially because we were able to highlight all the differences in facts and differences in arguments which we identified in the decision issued by the Supreme Court, no? I've said this before, I'm not at liberty to discuss the arguments in detail, but the least I can say, the motion for reconsideration was very well written, that it completely addressed all the differences in facts and the differences in arguments between what transpired in the House vis-a-vis the appreciation of the Honorable Supreme Court. Tayo po ay naniniwala sa rule of law, no? At tayo po'y naniniwala na ang Supreme Court is the final arbiter. So, while we are hoping for a reversal, we are certain that whatever decision the Supreme Court will issue, the House of Representatives will certainly abide
because we follow the Constitution. At ang sabi ng Constitution, the Supreme Court is the final. Kuya Ron? Apo. Ma'am, sino pong pwedeng maglinaw po dun sa salitang forthwith? Kasi yan po yung palaging ano po eh. Palaging nasa laman po ng mga usapan at argumento eh. Eh kung sino po yung pwede pong maglinaw dun sa salitang forthwith. Kailangan ba talagang palinawin? Yun nga po eh, no? Alright. Parang ang hirap palinawin Ang malinaw na. yung salitang malinaw na. And then, ma'am, But just to respond to your question, apo. yung mga ganyang diskusyon na hindi mag-meet ang ating mga nanunungkulan. For example, is the definition of forthwith. This is also an interpretation of the law, which responsibility rests upon the Supreme Court, no? Kung kailangan talagang i-interpret yung word na forthwith, then the power belongs to the Supreme Court. As always. Because this is what the Supreme Court is bound to do. They are the final interpreter of the law. Opo. Ma'am, Pwede naman kami mag-interpret. Di ba? Opo, ma'am. Pwede rin naman mag-interpret the Senate. Pwede ka rin mag-interpret. Kaya lang the thing is, what if there are varying interpretations at hindi magkasundo-sundo? Diyan papasok ang Supreme Court. The power of judicial review. And that includes the power to interpret the laws. And whatever the Supreme Court will say, that is supposed to be binding among all of us. Kahit pa mali ang paniniwala mo, iba ang paniniwala mo, kapag nagsalita ng Supreme Court, you have to follow. Because that is what rule of law is all about. Ma'am, medyo po nalilito dito sa sa yung ultimate function of the Constitution po. Is there a need po to really interpret it dahil it was written ultimate law of the land po yung saligang batas po eh. Kailangan po bang i-interpret po ito? O we just implement it? Meron tayong tinatawag sa statutory construction. Apo. Statutory construction po is one of the subjects in the study of law. I don't know kung yun pa rin ang tawag because it was a long time ago tayo pinag-aaral. But we call it statutory construction. That was during my time. The Apo. law on statutory construction. Two important rules. Ang sabi doon, when the law is clear, you should immediately apply it. Clear eh. I-apply mo. Immediately. When the law is not clear, then you should interpret. How do you interpret that? You have to decipher, to look into the intention of the law. Normally, ang ginagawa natin to determine the spirit or the intention of the law, we research the transcript of records of the deliberation when the law was passed. No? Hinahanap natin yon, yung naging dialogue ng mga mambabatas nagsumulat ng batas to see the intention, no? Pagdating sa Constitution, ang sabi ko nga, we are fortunate sapagkat the very framers of the 1987 Constitution are still with us. Buhay pa sila. They're talking to us. Opo. They are sharing their insights. They are sharing their opinion. And no one else knows better the intention of the Constitution than its framers. Sino ba yung tinutukoy ko? Napapanood po natin sa TV si Attorney Christian Monson.
si Attorney Rene Sarmiento, si Ristes Ascuna. Diba? The three of them are members of the 1987 Constitution. They were the very people who wrote the 1987 Constitution. So kung ang appreciation talaga nung iba ay malabo ang Constitution, then let's listen to the framers. Mhm. Because they know the intention of the Yeah. Constitution. Although ako nga, Kuya Ron, ang aking submission talaga, the Constitution is clear, Mhm. especially that Article 11, Section 3, Paragraph 4, about filing by 1/3. That is very clear. There is no need to interpret it. But assuming for the sake of argument na nalalabuan talaga sila, ano ba sabi sa rule on statutory construction? Let us inquire into the spirit and intention of the law. How do you do that? Research the transcript. But this time around, bukod sa transcript, the very framers are talking already to us, telling us about this intention. And with all due respect sa mga may contrary views, at least let us give much weight dun sa sinasabi nitong tatlong former members ng 1987 Constitutional Commission. Yun pong sinasabi nating 1987 Constitutional Commission, ito po'y isang kapulungan, mga legal experts na sumulat, nagbalangkas, nagdiskusyon, nagdebate upang mabuo ang 1987 Constitution. Among them ay yung napapanood natin sa TV, Attorney Christian Monsod, Retired Justice Ascuna, and Attorney Rene Sarmiento, who are consistent in their opinion that there should be an immediate trial on the impeachment case. Forthwith. Forthwith po, ma'am. And ma'am, with this situation Naging po, controversial na enforcement. with this situation mo, hindi po ba mahirap magkomento yung mga ordinaryo mga mamamayan po because this is subject to sub judice rule dito pong pinag-uusapan pong batas, ma'am? So long as our comments will not affect Tackle. or influence the decision of the court, the Supreme Court to be particular, there is no violation of the sub judice. That is why we do not go into the details of the issues which are pending now before the Supreme Court. No? But I think for purposes of discussion ng ating mga kapwa Pilipino, Aba. wala naman pong masama doon. The only reason why I am exercising the necessary caution, I happen to be part of the prosecution panel of the House of Representatives. All right. Congratulations, ma'am. Ex-officio member of the JBC, ma'am. Yun, sabi ko nga po noong nakaraang programa, sana nakasama natin ating congress. Matanong po natin, ma'am, ano po ang function, ma'am, ng Judicial Bar Council po, ma'am? Napaka-influential din po nito, ano? Well, Judicial and Bar Council is composed of 7 members, no? Opo. The Chief Justice, the Secretary of Justice, the Congress, and 4 representatives from academe, private sector, Integrated Bar of the Philippines, and retired justices. Okay. So, 7 seats comprise the Judicial and Bar Council, no? I am representing the House of Representatives, and Senator Alan Cayetano is representing the Senate. So the two of us represents the Philippine Congress, no? Ako sa lower house, siya doon sa upper house. The task or the mandate of the Judicial Bar and Bar Council
is to implement the stringent selection process of the members of the judiciary, including the ombudsman, including the Sandigan Bayan, including the Legal Education Board, and the purpose of the same is to maintain the independence of the judiciary. No? Napakasagrado po ng trabaho ng Judicial and Bar Council at napakasagrado din ng mandato na nakaatang dito. That is to maintain the independence of the judiciary. And that is why we really have to apply strictly the requirements and the procedure in selecting the members of the judiciary. Of course, we wish to thank the 20th Congress of the Philippines, including the leadership, of course, Speaker Martin and the rest of the deputy speakers and the fellow members for giving me the trust and the confidence of representing the House of Representatives in the Judicial and Bar Council. This is actually as ex officio member. Kasabay po ng ating pagiging chairman ng Justice Committee ng House of Representatives. No? It goes with the chairmanship of the HREP's Justice Committee. Kapag ikaw ang chairman ng Justice Committee, it follows you become the ex officio member of the Judicial and Bar Council. Opo. Okay, at ano po ma'am ngayon po mga activity po ngayon sa Kongreso po? Ano po, may mga committee hearings po ba isasagawa po ngayon ma'am? Well, we are still awaiting to complete the membership in various committees, and as soon as we have completed them, then we will be proceeding to our committee hearings. As a matter of fact, ang dami na po nang naka-refer na bills sa Justice Committee, kaya gusto ko nang mag-start ng committee hearings, kaya lang hindi pa po fully organized ang committee, just like any other committee in the House, kasi binabalangkas pa po ang mga membership nito. Opo, at yun. Dito po sa ating disito po, may mga activity po tayong mga nakalinya po. We are trying to take advantage of our time to coordinate with other offices. Opo. With respect naman sa mga concerns ng Batangas 2nd District, no? So, habang hindi pa umaandar ang committee hearings natin, we spend time on preparation of all the necessary communications so we can lobby all the concerns of Batangas 2nd District with their respective government agencies. Like for example, yung mga concerns natin with the DNR, concerns natin with TESDA, concerns with DOLE, DSWD, and of course DPWH, no? And also, we are helping the House leaders in organizing the various committees. Opo. Alright. May mga babatiin po kayo ma'am, mga kalarga po natin. Gusto kong mag-check ng attendance. Oo, sige po. Sige po. Tulungan ko nga akong mag-check ng attendance. We have 26 live viewers. Opo. No? Marami na po Ano nanonood. kaya yung 26 na yan? Mag-shoutout muna ako kay Marvin Australia. You please identify these 26 live viewers, ha? And you make sure na ang ating instruction sa mga taga-H will be observed, okay? Marvin, shout out to Marvin Australia, no? At syempre po, tayo po ay bumabati sa lahat ng ating mga kaibigang mayor sa Batangas 2nd District. Unahin ko na po ang nag-iisang John Lloyd sa buhay ng congresswoman na napakaaga kanina sa munisipyo at hindi pa daw siya nakaka-attend ng flag ceremony. So I suppose
na naka-attend na siya finally. Sa lahat po ng mga department heads at konsehal ng bayan, vice mayor, empleyado ng LGU Mabini, largang Monday morning po sa inyo. I hope na you will be able to come up with better visions with the leadership of my one and only Mayor Noel Petrix Luistro. Nax naman. At syempre batiin din po natin ang ating mga kaibigan doon sa Islang Bayan ng Tingloy, the legendary Mayor Larry Alvarez at ang kanyang napaka-brilliant at napaka-dedicated na Vice Mayor Mikey, Doktora Mikey Alvarez Ampoy, no? Kasama ang kanyang mga konsehal ng bayan, department heads, empleyado ng munisipyo. Largang Monday morning po sa inyong lahat. At syempre special greetings sa aking personal na bukala, o di ba? Ginagaya ko lang si Governor V. Opo. Sabi ni Governor V, personal vice governor daw niya ang aking kaibigan si Lucky. So, personal bukala ko, bukala Ami Alvarez. At siyempre, batiin ko na rin ang personal ko namang bukal from Mabini, bukal Richard Chesa. Diba? Okay. Diyan naman po sa bayan ng San Luis. Sana, parang nasalang mo to, no? Alin po, ma'am? Nakita ko last week si Mayor Larry at saka si Pastor Mikey. Na-interview po How natin. about Mayor Oscar Lito? Nag-guest na ba siya? Hindi ba po? dito? Siguro po, because... May mahalagang ikwekwento si Mayor Oscar Lito sapagkat malapit na siyang groundbreaking ng bagong munisipyo dyan sa bayan ng San Luis. So might as well you reach out to him, Kuya Ron, and make sure you put him on board this coming Wednesday para maikwento niya sa buong 2nd District ang gagawing bagong munisipyo ng bayan ng San Luis. Okay? Galing, so, batiin po natin, Mayor Oscar Lito Hernandez, Oxna, larga pa! At syempre, ang akin din pong kaibigan, may kuya ka na, may ate ka pa, Vice Mayor Maande Gracia, ang atin pong mga masisipag na konsihal ng bayan ng San Luis, kasama na lahat ng department heads, at lahat ng kawani ng pamahalang bayan ng San Luis. Largang Monday morning po para sa bayan ng San Luis. At syempre po dyan naman sa bayan ng Lubo, na bayan ding pinagmulan ni ay atin pong binabati ang Jimmy Santos ng bayan ng San Luis. Yung po pala kanyang no? Pinsan ko yan. Opo. Siyempre, the one and the only Mayor Imong Alfiler. Kasama ang ating pambatong Vice Mayor Lito Hernandez Abiera. Yan ang kasama ng asawa ko. Kaya sila'y mga napuyat. At siyempre, ang mga konsihal ng bayan, ganon din ang mga department heads at lahat ng kawani ng pamahalang bayan ng Lubo. Largang Monday morning po sa inyong lahat. Binabati ko po si Tita Dory, ang napakagandang mayora ng bayan ng Lubo. At syempre punta naman tayo ng San Pascual. Andiyan dyan naman ang ating kaibigan, the voluptuous. The voluptuous Mayora Rowena Conti ng bayan ng San Pascual. Let me greet also Vice Mayor Romel Aguila at sa atin pong mga konsihal ng bayan. Most especially yung 6 dyan na nakasama natin panahon ng laban. No? Naku, tatakot ako enumerate, baka bigla akong makalimutan. Subukan ko nga. I-guide mo ko Ang ano ko lang po si... 6 sila eh. 6 sila. Attorney Jimmy Colliantes, of course. Consel Dennis Collado.
Konsehal Weng Cantos, Konsehal Hazel Bolanhagi, Konsehal Cedric Puhante, and Konsehal Jessie Husi. Galing, ano? Marami pala tayong mga kalarga po dyan, no? At least, memorize ko sila. At syempre, binabati po natin yung mga department heads. Nagpapasalamat pala ako kay Konsehala Lanifel Manalo Pascual, na bagong tourism officer ng LGU San Pascual. Konsehala, maraming salamat sa iyo dahil ako'y nakisilong sa iyong magandang opisina, nakiupo sa iyong magandang violet na upuan. Ano kasi to, Kuya Ron, nagta-turnover tayo ng SLP. Tapos, alam mo naman, may mga kaibigan tayo from the media, gusto mag-interview sa atin. Wala naman akong mapasukang tahimik. So, blessing na yung tourism office ng San Pascual andula sa gilid ng backstage. So, I have salamat, Konsehala Lanifel Manalo, sa iyong pagpapatuloy. Thank you, pati yung mga kasama mo dyan sa tourism office, no? At sa huli, binabati ko po ang ating pambatong mayora ng Bayan ng Bawan, Mayora Trix Abrahan. Kasama na ang buong team ng Team Trix, Bitrix. Isang largang Monday morning po sa ating lahat. And ultimately, let me greet also the 6 headquarter managers along with their staff. Shout out po, Katok-Katok. Masisipag po yun, eh. Opo. Shout out po, Katok-Katok, no, sa 6 na HQ ng Team Bitrix, no. Rise and shine tayo, no. Rise and shine. And of course, sa lahat po ng ating mga finest leaders sa 6 municipalities Batangas 2nd District. Kuya Ron, no? Itong mga taong ito, ang never kong nakalimutan. Batiin, no? Kahit saan, whether sa speech, sa radyo, Opo. hindi nawawala sa puso't isipan ng Congresswoman ang finest leaders ng Team Bitrix ng 6 na bayan na nasasakupan na ikalawang distrito ng Dalawigan. Sa lahat po ng finest leaders, maraming salamat po. Gising-gising na po. Baka kayo natutulog pa. Ha? 2 years and 10 months na lang. Election na ulit. Bilis, ano po, ano? September na naman, Pasko na naman po, ano? Ang bilis, no? Oo, bilis ng Ang panahon. bilis. Teka, ano na bang petsa ngayon? It's almost 11 na middle po. of August. 11 na ng August po. 11 na. Oo nga po. Soon enough, bare month na. Diba? Bare month na, Pasko na naman, no? Parang kailan lang, eh. Oo nga po, ang bilis. Ang bilis. At syempre, ultimately, binabati ko po si Archbishop Gilbert Garcera, and of course, Father Carlo Nambawan, and ultimately, our parish priest in Mabini, Father Jing Buensalida. Maraming salamat po sa inyong pag-ampon sa aming mag-asawa. Kuya Ron? Kaya talagang ang serbisyong Bitrix, ano? Kailan pa man? Noon, ngayon, at bukas. Ayan po, dito yung kalendaryo. Talagang ano po, ano, dahil po suporta, no? Imagine po, no? Naabot natin yung 148,000 na boto, you know. Milya po ang lamang ng Bitrix talaga. And pasalamat po sa 109,478. Grabe. Kaya mo yan, Kuya Ron. Kaya mo yan. Mamimigay na naman tayo ng kalendaryo at September. You are correct. No, you are correct. Kaya Kuya Ron, ayusin ko na po. Ayusin mo na para hindi tayo nagmamadali. Oo nga po. Sige nga po, nasa isip ko eh. Atin, di ba? Alright, no. Ayusin na ang kalendaryo at ang mags para maaga tayo maka-ready for our Bitrix Christmas treat para sa ating mga kababayan sa Batangas 2nd District. Okay, so I think we have
we have spent a lot of time Opo, already eh. for our Monday program Sana of palagi Larga kayong kasama Batangas. po, ma'am, ano? Para... Kuya Ron, by the way, Opo. kausap ko yung BYM Bawan kahapon. And they are ready to continue their BYM service segment dito sa ating Opo, ma'am. program. Please get in touch Opo. with Pat. ready. Alright. Maraming Salamat salamat po. At dyan naman sa ating office sa Congress. Pumasok kayo ng maaga, okay? Alright. From time to time, ma'am, may makikita. Maraming salamat po and hope to be with you again this coming Wednesday for our next Larga Batangas 2nd District Radio Program. Bayan ng Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Nubo at Tingloy. Once again, ito po si Beatrix, ninang ng kabataan, champion ng mga magulang, Congresswoman ng Taong Bayan. Concluding the program with Larga Batangas 2nd District. Salamat po, ma'am. Alright, there you have it. Ang ating Congresswoman Attorney Jervil, the very energetic, as always, na ating Congresswoman and Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Lucio. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much. Alright, 19 minutes makalipas. So, ang alas 10 ng umaga. Ito pa rin po ang programang Larga Batangas 2nd District. Mababalik po tayo sa ating pagbabalik ay iba pa mga balitaan at mga programa dito sa Larga Batangas 2nd District. Turn it up. Turn it on. Where we at? Airwire. Airwire is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas 2nd District. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Beatrix. Alright, nakapiling po natin ang ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro dito po sa ating programa ngayong Monday morning. It's August 11, 2025. Sa lahat ng mga kalarga po natin, magandang umaga pa rin sa inyo lahat. At please like, share, and follow ang ating pong social media pages. Support our social media pages. Meron po tayong YouTube. Mamaya po mapapanood nyo ito sa YouTube channel po ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. And of course, yung kabuang interview po natin at yung kabuang programa with our Congresswoman Attorney Jervil, sa YouTube, dito po sa Facebook, ganun po sa Instagram, activated na po lahat ng mga social media pages po natin. Kaya anywhere sa social media ay nandun po ang ating Congresswoman Attorney Jervil. TikTok man yan, Instagram man yan, Twitter, YouTube, especially ay dyan po kasama ang ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Alright, last batch of greetings po natin dito po sa ating programa. Let's say hi and good morning kay Kapitana Angelita Corrales, Eb Patulot, Tito Welda Abanilla, Banchi Gunyo, si Ate Ligay Oliva is watching, Karen Catholic Orense, si Mark Magtibay, Larga po, Kuya Marvin Estrella,
Alright, pa-shoutout daw sa mother ko, si Lax Biminda Joy, Ate Lax Biminda Joy Australia. Ito palaging nagko-comment rin to si Ate Max Lox Biminda. Yan. June Elmer Barde Borja, si Abu Manalo Kiel, si Ann Ani Ilaw, ganun din si Christian Joy Mendoza, Bernard Allen Garcia, si June Elmer Bardi Borja, Dolores C. Jordan, Jasmine Reyes, Maureen Abaca de Vida. Yan po at yung iba pa mga nagko-comment po at sumusubaybay po sa programang Larga Batangas 2nd District ng ating Congressman Attorney Jorbel Jinky Beatrix. Marami po tayong buong-buo po ang itang Lunes ng umaga sapagkat marami pong tayo na pag-usapan yan man pa ay dito sa ating distrito as always because this is very important po na maipahatid po natin yung mga kaganapan dito po sa ating distrito and yan po ay completed with our Congressman Attorney Jorbel. This day is a complete day with our Congressman Attorney Jorbel. Pag nakakasama po natin ang ating Congressman Attorney Jorbel, talagang ang dami po tayong mga ideas na ibabahagi dito sa Larga Batangas 2nd District. Of course, yung mga pahatid ng mga impormasyon. Siyempre, kailangan po natin malaman ano ba ang nangyayari po sa ating 2nd District of Batangas. And sabi ko nga po, napakapalad ng 2nd District of Batangas. Imagine mo, international port in the soon. Sabi po ng DOTR is on the first quarter of 2027, ito po ay sisimulan o mag-ooperate 2020, sisimulan siguro completed na 2027. But the most important thing about this yung laki po ng may maiaambag dito po sa ating distrito. Imagine mo, sabi nga po ng ating Congressman Attorney Jorbel, this will really generate a lot of jobs at wala na pong siguro magsasabi na wala hong trabaho sapagkat imagine mo, international port ay 50 billion pesos investment going to the Bawan, to the town of Bawan or to the 2nd District of Batangas. Sa kabuuan po kasi nga po yung magiging epekto nito hindi lang po naman sa Bawan, sa Batangas, sa buong bansa yung malaking magagawa nito in terms of our economy. Imagine mo, sabi po ng DOTR is this international port ICTSI is will accommodate 2 million containers. Ibig sabihin po mga dinadala po dyan sa Bawan is 2 million containers a year. Imagine mo kung gaano kadami pong kita ang ma-generate po niya. Diyan, hindi lang po sa Bawan, sa Batangas, dito po sa ating bansa. Kaya thank you very much for choosing Bawan, Batangas dito sa ICTSI. Nagpapasalamat. And sabi nga po ng ating Congressman Attorney Jorbel, hindi pa man ho nag-ooperate yan ay tumutulong na po ang ICTSI and imagine mo you will convert it to a monetary equivalent sabi nga po ay 4 million pesos po na itulong ng ICTS sa pamamahagi po ng bigas dito sa buong 2nd District of Batangas. Imagine mo, ang galing. So yun sinasabi pong corporate responsibility and I believe dyan po sa lahat po ng mga bayan sa 2nd District of Batangas ay may mga practice of the corporate social responsibility, mga especially dyan po sa Mabini, Batangas rin. Imagine mo, nakita natin in the past kung gaano po yung corporate social responsibility ng mga kumpanya po na tinatayo dito sa 2nd District of Batangas. Diyan po sa Mabini, for example, yung San Miguel, yung tumulong rin po sa pagpapagawa ng BSU po natin, ng hospital, Imagine mo, ang galing ng 2nd District of Batangas, Talagang it's aligning with the stars, sabi nga po ng ating Congressman Attorney Jorbel Jinky Beatrix Luis Ron. Alright.
I think kumpleto na po ang araw natin. No? And tayo po ay natapos ang programa ng napakaraming mga impormasyon na atin na ibabahagi sa radio, sa social media, especially sa social media. No? Ngayon po, the social media is a powerful medium. Kailangan mo talaga maibahagi sa social media kasi ang daming platform and sabi nga ay na utilize it in a good way kasi nga po ngayon uso-uso ang mga fake news kaya tama-tama po to na tayo po ay nagbabahagi ng mga inspirasyon ng magagandang balita para sa mga kababayan po natin kasi nga pag magagandang balita po talaga positive yun positibo rin po sa buhay ng ating mga mamayan, di ba? At iwasan na po natin yung mga fake news. Marami po talaga kasi nagpapagamit sa fake news, di ba? Nagiging bihikulo pa ng mga fake news tayo po dito hindi po tayo magiging bihikulo ng mga fake news kundi mga good news at positive vibes. Alright, maraming salamat ho bayan sa ngalan ng ating Congresswoman Attorney Jerbel Jinky Beatrix Luistro, ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro, ng ating mga headquarters, ng ating mga BYM, sa lahat ng mga finest leaders at ng ating kalargang si Kohi Paul Laura. Ako naman po inyong gwapong broadcaster, si Ron Lozano. Maraming salamat at magandang umaga bayan at Larga, Batangas, 2nd District. Sa serbisyo at balita, tayo ang bida. Naga Batangas, tuloy-tuloy ang kwento. Para sa bayan, walang hinto-hinto. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga, Batangas. Second District. 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbel Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbel Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lozano at Koy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jerbel Jinky Beatrix Luistro.